Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, makapangyarihan, banal na Espiritu, dalangin namin mangusap ka, Panginoon, sa bawat sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang init. Meron tayong 3 aircon na malaki, pero ang init pa rin. Pag tinignan nyo yan, no, naka 28, tapos dito 29. Mas mainit po dito. No po, kasi may mga ilaw na nakatutok. Napakainit po. At, tanggapin na natin yung katotohanan dito sa mundong ito. Ganyan talagang ganyan. No? Pag lumipas naman ng init, ulan. Susunod, sobrang lamig naman. Kaya ako hindi nawawala ng sipon. Pag tag-init, sisipunin ako. Pag tag-ulan, sisipunin ako. Pag taglamig, sisipunin ako. 1 taon, may sipon ako. Pero God is good. Amen? Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kilala nga ba natin ang ating Panginoon? Kilala niyo po ba ang Panginoon? Kilala niyo po ba ng lubusan ng Panginoon? Hinahangad po ba natin ang makilala natin ang lubusan ng Panginoon? Alam niyo, sa nakaraang linggo at ngayon, patuloy na ang Diyos, sinasabi niya sa atin o nagpapakilala pa siya ng lubusan. Bagamat sabihin na natin, alam na naman natin yon, pero pinakikita ng Panginoon, sino nga ba siya? Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin, sino si Kristo, sino ang Panginoon. Siya ang anak ng buhay na Diyos. Amen? Pinakita doon sa atin kung sino si Jesus. Hindi siya Jesus na namatay, no, na naiwan sa libingan, kundi siya'y muling nabuhay. At yun ang kapangyarihan ni Jesus. At dahil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, mayroon tayong kaligtasan na tinatamasa. Amen? Ngayon, pangalawa po, sino nga po ba ang ating Panginoon? Alam niyo po, pag pinag-usapan natin kung sino si Jesus, kahit 1 taon natin pag-usapan to, hindi maitatapos ang katangian ng Panginoon. Sa totoo lang po. Kung pag-uusapan natin katangian ng Panginoon, sino siya? 1 taon, sasabihin ko sa inyo, hindi natin kayang tapusin ang mga katangian ng Panginoon. Gusto niyo po bang makilala ang Panginoon ng lubusan? Hindi po ba? Ngayon, ang sabi nga po nung ating binasa sa Mateo 16, verse 13 hanggang 16. Ito'y tanong ng ating Panginoon. Tapos pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Ang sabi, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sinagot sila, ang sabi po'y ng ilan, kayo si Juan, na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iman ay kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Pasensya na po. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Isang katotohanan yung sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakahalaga po na alam natin na ang ating sinampalatayanan na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. Siya rin ay buhay, hindi siya patay. Amen? Kaya't may halaga yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, nananampalataya tayo hindi sa Diyos na patay, kundi sa isang Diyos na buhay. Dahil kapag kabuhay, may magagawa. Ulitin ko, kapag kabuhay, may magagawa. Ano magagawa ng isang patay? Amen po? Ngayong araw na ito, pag-usapan naman natin kung sino uli ang ating Panginoon. No? Sino siya? Ang sabi ng Isaiah 9, chapter 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen? So tingnan natin, tingnan niyo po, no? Diyan pala sa Isaiah
ang dami nang binanggit kung sino ang ating Panginoon. Sino daw siya? Ang sabi, siya ay tatawaging tagapayo, makapangyarihang Diyos, no? Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ngayon linggo na ito, ibig ng Diyos na makilala natin siya bilang prinsipe ng kapayapaan. Yan ang ating pag-usapan. Yung katangian na ito ng ating Panginoon. Siya ay prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat sa mundong ito, maraming hindi na payapa. Taas ang kamay ng mga taong hindi payapa. Ang daming bagay na hindi na nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Tama po ba? Bagamat gusto natin maging payapa ang buhay natin, pero hindi tayo payapa. Minsan sa loob ng bahay natin, hindi tayo payapa. Bakit? Sa loob mismo ng bahay, mayroong pag-aaway. So, hindi payapa. Kaya maging ang mananampalataya, kadalasan nawawala yung kapayapaan. No, nawawala yung kapayapaang binigay ng Diyos sa bawat sa atin. Bakit? Sabi ko nga po, mismong sa loob ng tahanan, no, nagaganap. Alin? Yung mga bagay na hindi makapagbibigay ng kapayapaan. Anak mo, mumurahin ka, sisigawan ka, hindi ka magiging payapa. Magiging payapa ka ba? Kapag ka ang anak mo, nilalapastangan ka, hindi ka payapa. Tama po ba? Walang kapayapaan. Maging sa loob ng tahanan, walang kapayapaan. Bakit? Nandito tayo sa mundong ito na punong-puno ng mga bagay na nag-aalis sa atin ng kapayapaan. No? Kaya, ibig ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Tanong, gusto niyo ba ng kapayapaan? Amen. Gusto natin ng kapayapaan. Di po ba? Bakit nga ba walang kapayapaan ng maraming tao? Yun ang tanong Bakit nawawala yung kapayapaan? Unang-unang dahilan, dahil sa kasalanan. Yan ang dahilan. Bakit walang kapayapaan? Bakit? Kasi nga, ang tao nagkakasala. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa prinsipe ng kapayapaan. At kadalasan, hindi ito namamalaya ng tao. Na tayo pala ay nahihiwalay na sa prinsipe ng kapayapaan. Kaya nawawala yung kapayapaan sa buhay natin. Bakit? Hiwalay ka. Kanino? Doon sa prinsipe ng kapayapaan na kung saan doon ang gagaling yung kapayapaan na dapat natatamo ng bawat mananampalataya. Kapag tinanggap natin si Jesus, mayroong kakaiba tayong nararamdaman. Ano yun? Kapayapaan. Kagalakan. Kapayapaan, kakaibang kapayapaan. Nasabi ko nga, hindi kaya ibigay ng daigdig na ito. Pero pag tinanggap mo si Jesus, papasok yung kapayapaan. Ba't nawawala yung kapayapaan sa mga mananampalataya? Alam niyo bakit? Sabi ko nga, dahil ang mga mananampalataya patuloy na nagkakasala. At kadalasan yung pagkakasalang ito, parang ganito, hindi natin namamalaya, nalalayo tayo sa Diyos. Nahayaan natin. Na-enjoy natin. Yung buhay na buhay sa dati. Alam niyo, ang pagpasok ng kasalanan sa mga mananampalataya, hindi yan biglaan. Dahan-dahan yan. At hindi natin namamalayan, malayo na pala tayo sa Diyos. Malayo na pala tayo sa Diyos. Sino nakapanood nung Castaway? Yung Castaway. Yung bumagsak yung aeroplano niya sa isang isla. No? Tapos nung yung tagapagdala ng mga cargo, idinideliver. Di mo ba? Ang ganda yung istorya niyan Siya lang nag-iisa doon sa isla. Binuksan niya yung cargo at meron siya natagpuan doon na isang bola. Na yung bola na yon ang pangalan, Wilson. Sa buong panahon niya, na naroon siya sa isla, ang kausap niya si Wilson. Si Wilson. So, hindi man nagsasalita si Wilson, bola yun Di po ba? Tapos doon, anong nangyari? Nagpasya siya na kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis sa isla. Gumawa siya ng ng bangka. Pinagdikit-dikit na mga kahoy, no? Gumawa siya ng bangka. Tapos sinama niya si Wilson. Sinama niya si Wilson. Tapos noon, siyempre mahalaga sa kanya si Wilson Di po ba? Pagkatapos noon, nung nandun na siya sa gitna ng dagat, dumating ang napakalakas na bagyo. Nagising na lamang siya, wasak yung kanyang bangka, pero nandun siya sa ibabaw ng bangka, nagulat siya,
Na-notice niya, wala si Wilson. Paglingon niya, malayo na si Wilson. Nilanguin niya si Wilson. Nilalangoy niya, bakit gusto niya makuha yung kanyang kasama sa isla? Wilson, Wilson, sabi niya, Wilson. Tapos paglingon niya, nakita niya, habang lumalapit siya kay Wilson, papalayo naman siya doon sa bangka. Ang ginawa niya, bumalik siya, nagdesisyon siya na bumalik doon sa bangka. Bakit? Nandun yung kaligtasan eh. Tapos umiyak siya, Wilson, Wilson. Hanggang sa nawala na si Wilson, sa madaling salita, naligtas ang taong ito. Doon sa kanyang istorya, doon sa castaway. Dumating asang napakalaking barko, nasakay siya doon, na-rescue siya, nakabalik siya sa Amerika. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, madalas ganon. Dahil sa pagmamahal natin sa isang bagay, no? Sa isang bagay. Lagay na natin si Wilson, halimbawa, ay kasalanan. No? Gustong-gusto natin. Minsan, mas hinahanap natin yung kasalanan. Hindi natin namamalayan, nalalayo tayo dun sa salvation. Kaya nagiging malungkot ang mga mananampalataya. Bakit? Hindi natin namamalayan, nalalayo pala tayo dun sa kaligtasan. Bangka. Dito, yung bida, nagdesisyon siya. Hindi niya kailangan si Wilson. Ang kailangan niya, yung bangka. Bakit? Nandun yung salvation. Kaligtasan niya. Alam niyo mga kapatid, yan rin sa atin eh. Kadalasan, hindi natin namamalayan, nalalayo na pala tayo dun sa bangka. Dun sa salvation na ating pinaghahawakan. Sino yun? Saan galing yun? Kay Jesus. Pumapasok po kasi ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, maraming tao o maraming mananampalataya, kaya nawawala ang kagalakan o kapayapaan dahil sa kasalanan na pinahihintulutan nating manahan. Ulitin ko, pinahihintulutan nating manahan, pagharian tayo. Na yan dapat isinuko na natin kay Kristo sa ating Panginoon, sa prinsipe ng kapayapaan. Kaya sabi ko nga po, maraming mananampalataya, pag tinignan natin ang buhay, malungkot ang buhay. Bakit? Kasi mas pinipili, hindi ang Panginoon, kundi si Wilson. Sino si Wilson? Sumisimbolo ito dun sa kasalanan. No? Sa kasalanan. O iba naman mensahe dun sa pinanood ko, pinalabas na yun, ha? Baka sabihin, si Wilson pala yung bola, kasalanan. Hindi, inano ko lang, example ko lang. Minsan ganon. Pinili mong lumayo. Kasi ito yung kasama mo. Na-enjoy ka doon. No? Pero ito naman yung naglalayo sa'yo, saan? Sa salvation. Kapatid, pagka ganon, maging tulad tayo ng bida, mag-isip ka ng tama. Nalalayo ka pala sa pinagmumula ng kapayapaan, bumalik ka. Piliin mo sino yung pinagmumula ng kapayapaan at nandoon ang kaligtasan. Sino yun? Si Jesus. Kaya lang madalas ang tao, hindi ganon. Hinahanap nila ang kapayapaan sa maling paraan. Paano? Kapag nawawala ang kapayapaan, ang sabi, gumawa ka lang ng mabuti. Ang tanong, masama bang gumawa ng mabuti? Hindi, di ba? Tama naman yun eh. Kaya lang, ang paggawa ng mabuti, dapat bunga ito na dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas. Kasunod ng pagtanggap mo ay yung paggawa ng mabuti. Amen? Malinaw po ba yun? Tinanggap mo si Jesus, pero, gagawa ka ng mabuti. Dito, hinahanap mo yung kapayapaan sa pamagitan ng good works. Pag gumawa ako ng mabuti, madadama ko yung kapayapaan. Oo, pansamantala. Bakit? Ginagawa mo to hindi dahil tulak ng pag-ibig mo sa Diyos. Magkaiba yung nagbibigay ka ng kawang gawa. Parang ganon. Magawa ka ng mabuti dahil mahal mo si Lord. Yun, nandun ang kapayapaan. Ano pa? Pagkaawang gawa, sabi ko nga po, sa parang ito, ginagawa ng tao, yung pagbibigay. Magbigay ka.
Kapatid, kahit magbigay ka na magbigay, kung malayo ka naman kay Kristo, nandun pa rin yung yung pagkaligalig, wala yung tunay na kapayapaan. Kasi hindi naman matatabunan ng mabubuting gawa yung ating kasalanan. Nasabi ko nga kanina, ang naglalayo sa tao, sa prinsipe ng kapayapaan ay ang kasalanan. Tapos, maling paghahanap ng tao, saan? Sa kapayapaan. Na dinadaan saan? Sa paggawa ng mabuti. No? Pagkaawang gawa. Tama naman yun kung tutuusin. Kaya lang, mali. Bakit? Unahin mo muna. Muli, hanapin ang ating Panginoon. Amen? Tsaka mo gawin yung pagkaawang gawa. Tsaka mo gawin yung mabubuting bagay. At yun ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan. Pero yung nalayo ka, pero pagtatakban mo ng mabubuting gawa, yung ginagawang pagkakasala, kapatid, naroon pa rin ang kalungkutan. Hindi mo matatagpuan ang kapayapaan. Bakit? Nananatili pa rin sa kasalanan. Kasi ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa Diyos nang gagaling ang ang kapayapaan. Kapag pumasok ang kasalanan, talagang hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi nga, nananahan tayo parang ganito, pinahihintulutan natin na mamuhay tayo sa pagkakasala. Kapatid, magiging malungkot ang buhay ng bawat isa sa atin kung mananatili tayo sa pagkakasala. Mga mananampalataya, hindi dinisenyo ng Diyos na tayo ay maging malungkot. Na tayo ay maging ligalig. Kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Ang sabi pa nga ng Panginoon, ang kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo. At hindi ito tulad ng kapayapaang naibibigay ng mundong ito. Pansamantala. Si Jesus kapag nagbigay ng kapayapaan, permanenteng kapayapaan, kapatid. Bakit nga hindi nawawala bakit nga naliligalig, nawawala yung kapayapaan, kapatid? Minsan nga sabi ko, baka naman mamaya, mayroon tayong nagagawang pagkakasala nang hindi natin namamalayan na ito pala ang nagiging sanhi para malayo tayo sa Diyos. Kapatid, suriin natin sa araw na ito, ano ang naglalayo sa atin sa Diyos? Ano? Minsan, kaibigan. Ulitin ko. Minsan, kaibigan. Minsan, hanap buhay. Hindi masama yan, ha? Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang makipagkaibigan. Kaya lang, may mga panahon na ito ang nagiging number 1 mo sa buhay mo. Kapatid, kapag hindi na ang Diyos, ang numero 1 sa buhay mo, papasok na ang yung kasalanan. Bakit? Hindi na siya ang number 1 ano ba ang sabi? Sino ba ang dapat maging una sa buhay ng mga mananampalataya? Ang Diyos. Siya dapat ang una. Kapag pangalawa na lang siya, minsan pa nga, hindi na siya pangalawa, wala na siya sa buhay ng mga mananampalataya, papasok ang kasalanan. At pagpasok ng kasalanan, magiging malungkot ang buhay ng bawat isa sa atin. Nakakita na kayong Kristiyanong sambako lang muka? Yung hindi na maipinta ang muka. Di ba ang mga mananampalataya, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Bakit nawawala? Bakit sambako lang muka? Kasi nga, sabi ko nga po, baka mamaya, hindi natin namamalayan, hindi na si Kristo ang number 1 sa buhay mo. Hindi mo na siya love. Hindi mo na siya mahal. Hindi mo na siya hinahanap. Hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa ng salita niya. Di po ba? Ulitin ko, lahat ng binanggit ko kanina, hindi masama. Hindi masamang makipagkaibigan, hindi masamang maghanap buhay. Kaya lang, minsan, kapag ito nagiging una, alam niyo po ba nagiging Diyos-Diyosan nyo? Nagiging Diyos-Diyosan natin. Lahat ng uuna sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Lahat ng uuna sa ating Panginoon, Diyos-Diyosan mo yan. Lahat na naglalayo sa atin, sa ating Panginoon, nagiging Diyos-Diyosan mo. Talaga. Oo, kasi hindi na yun ang number 1. Hindi na si Jesus Hindi po ba? Kapag masyado kang busy, sa hanap buhay mo, wala kang panahon sa ating Panginoon, Diyos-Diyosan mo yan. Masama bang maghanap buhay? Hindi.
Tama nga maging masipag. At sabi nga natin noong nakaraan, huwag pakanin ang taong tamad. Di po ba? Kaya lang, huwag maging number one ang lahat ng bagay na ito. Kasi papasok ang kasalanan. At pagpasok ng kasalanan, nawawala ang kapayapaan. Sabi ko nga, hinahanap sa pagkaawang gawa. Ngunit bigo ang tao na ito ay matagpuan. Bakit? Kasi mayroong napakalaking salita na nagaganap sa tao at sa prinsipe ng kapayapaan. Ano yung nagaganap? Disconnection. Nadi-disconnect ka. Nung tinanggap mo si Jesus, connected ka. Nakakabit ka kay Lord. Kaya yung kagalakan at yung kapayapaan na nagbumula sa Diyos, dumadaloy sa iyo. Kapag ka pumasok ang kasalanan, ano sabi? Disconnected. Yun na nangyayari. Disconnected ka. Tingnan ninyo ha. Kapag kayo, nakatanggap tayo ng disconnection letter, ano nangyayari sa atin? Halimbawa, due date na. Di ba dadating yung disconnection? Kuryente, tubig. Ano nangyayari sa atin? Lahat ng bagay gagawin natin para hindi ma-disconnect. Natataranta tayo. Di po ba? Ay, kailangan ko magkaroon ng ganitong ng pera para mapambayad sa kuryente. Bakit? Magkakaroon ng ano? Yung disconnection letter, magaganap, madi-disconnect. Puputulan ka. Natataranta ang tao. Disconnection ng ilaw, ng kuryente, disconnection ng tubig. Natataranta tayo. Pero tingnan ninyo, kailan nataranta ang tao kapag nalaman niya na disconnected na pala siya kay Lord? Putol na pala yung relasyon sa Panginoon. Hindi tayo natataranta. Kapag tingnan ninyo, alam niyo po ba, yung kalungkutan ng mananampalataya, yan yung parang disconnect yung letter ng Panginoon na sinasabi sa iyo, magbalik loob ka, kung hindi, mapuputol yung ating relasyon. Kaya nalulungkot na tayo. Tingnan ninyo, pag naagawa tayo ng pagkakasala, alam natin na yun ay kasalanan, nalulungkot tayo. Di po ba? Sino hindi nalulungkot? Di ba nalulungkot tayo? Nalulungkot tayo. Bakit? Kasi nga, yun yung nagsasabi ang Panginoon, parang warning yon. Mapuputol yung ating relasyon at pag naputol yon, permanente na, malungkot ang mga mananampalataya. Pero inyo, Kristiyanong malungkot. Kapatid, bakit malungkot ang Kristiyano? Putol ang relasyon sa Panginoon. Disconnected sa Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 59, verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Tanong, nagpe-pray ba yung mga tao dito? Nagpe-pray eh. Nagpe-pray. Alam nyo kung bakit hindi na nakikinig ang Panginoon? Ang sabi, dahil sa inyong mga kasalanan. Pastor, nagpe-pray. Ayun nga, alam nyo kung bakit? Minsan naalala ang Diyos kapag may pangangailangan. Doon lang magpe-pray. Kapag may sakit, magpe-pray kay Lord. Pero pag good yung ating mga nararamdaman, di tayo magpe-pray kay Lord. Putol yung relasyon. Kaya sabi, dahil sa inyong mga kasalanan, ang tanong, kasalanan ba ang hindi manalangin? Kasalanan ba ang hindi magbasa ng salita? Oo, kasalanan. Alam nyo bakit? Ang sinabi, pagka alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan yon. Ang tanong, mabuti bang manalangin? Oo. Hindi ka nagpe-pray. Di may kasalanan. Amen? Mabuti ba ang magbasa ng salita? Amen. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Tapos kapag ka nagkasakit na tayo o dumadanas tayo ng napakalaking pagsubok, magpe-pray tayo. Tapos hinahanap natin ang mukha ng Panginoon. Panginoon, ba't hindi kita nararamdaman, Panginoon? Magparamdam ka naman sa akin. Padama mo sa akin ang iyong yakap, ang iyong presensya, Panginoon. Pero yun lang yung araw na kung saan nanalangin ka. O baka naman dapat ang panalangin mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala dahil nilimot kita.
Nilimot kita. Minsan kasi concern tayo doon sa ating mga nararamdaman. Kapag may sakit, Panginoon, pagalingin mo ko. Kaya lang, anak, o Romel, pray ka muna, patawarin ka sa mga ginawa mo. Nakuha niyo po? Minsan ganun gumagawa tayo ng pagkaasala. Tapos kapag nandyan na yung bunga ng pagkaasala, tsaka tayo mananalangin. And sabi, hindi ko didinggin. Kaya ayaw dinggin. Tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Bakit? Kasi nga naaalala lang ang Diyos kapag may kailangan. Kapatid, naaalala lang ang Diyos kapag may kailangan. Kaya nawawala yung kapayapaan. Tingnan ninyo, pag malayo tayo sa Diyos, may kapayapaan ba? Malayo ka sa prinsipe ng kapayapaan. Talagang malungkot. Di po ba? Kapag naaagawa tayo ng pagkakasala, ang lungkot-lungkot. Sino dito? Masaya siyang gumagawa ng kasalanan. Kapag nakapatay ka ba, masaya ka? Hindi, di ba? Kapag kinuha mo yung hindi iyo, masaya ka ba? Hindi, di ba? Kapag nakapagmura ka sa iyong kapwa, nakapanlait ka, masaya ka ba? Nalait ko siya, minura ko nga. Masaya ka? Di po ba hindi? Ako nga, pag nagmamaneho, tapos alam ko meron ako nagawang hindi tama, nararamdaman ko, Kristiyano ba ako? Ba't ang init ng ulo ko? Realidad ng buhay, katotohanan. Di po ba? Mainit ang ulo mo. Minsan, napipinahan ko pa nga. Nawawala yung pagiging Kristiyano ko. Pero meron ako nararamdaman. Ano yun? Lungkot. Lungkot. Napakalungkot. Sabi ko, ba't ko nagawa yun, Panginoon? Nawala yung patient ko. Pasyente. Nawawala. Di po ba? Minsan ganun Nakapagbibito tayo ng mga masasakit na salita. Tingnan ninyo, nalulungkot tayo. Kapatid, alarma ka pag hindi ka na nalulungkot. Bakit? Baka mamaya, disconnected na kay Lord. Kaya hindi na nalulungkot. Magsaya ka kapag nalulungkot ka pa dahil nagkasala ka, nakakaramdam ka ng lungkot. Magsaya ka. Bakit? Di ka pa iniiwan. Di pa tayo iniiwan ng Diyos. Amen? Pinaalalaan niya na lang tayo. Pero, sabi ko nga po, napuputol. Napuputol ang kumukonekta sa tao at sa banal na Diyos dahil sa mga kasalanan. At ito ang malaking dahilan bakit wala tayong kapayapaan. Yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan. Dahil bigo ang tao na makamit ang tunay na kapayapaan, binigyan naman ito ng lunas ng Panginoon. Kasi nga sabi ko kanina, hinahanap natin ang kapayapaan sa maling paraan. Pero dahil God is good, all the time is God is good, ang Diyos ang gumawa ng paraan para magbalik yung kapayapaang nawawala. No? Binigyan ito ng lunas ng prinsipe ng kapayapaan, si Jesus. Una, saan? Saan niya binigyan ng lunas? Sa krus ng Kalbaryo. Para magkaroon ng permanenteng kagalakan ng sino man sampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, papasok yung tunay na kapayapaan. Sa paanong paraan ang ginawa ng Panginoon? Binayaran niya ang ating mga pagkaasala. Amen? Di ba ang buti-buti ng Diyos? Binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Binayaran niya ating mga pagkakautang. Tayo ang may utang, kapatid. Tayo. Ang sabi ng Isaiah 53, 5, 6, ang sabi diyan, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Ang sabi, siya ang binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan na tayo dapat ang tumanggap. Kapatid, pinakikita po dyan, ang Diyos, si Jesus mismo, ang nagbayad nung dapat tayo dapat ang binugbog, tayo dapat ang nasugatan. No? Dahil kasi tayo nagkasala, pero si Jesus na nagbayad. Kapatid,
wag nyo na itaas ang kamay. Sino dito yung may pagkakautang? Wag nyo na itaas ang kamay. Mayroon kayong napakalaking pagkakautang. No? Halimbawa, may pagkautang kayo sa bangko, tapos na isanlanin nyo yung inyong house and lot. Tapos dumating yung notice na kukunin na ng bangko yung house and lot mo. Saan ka titira? Di ba sobrang lungkot nun? Kasi wala kang titirahan. No? Kasi meron kang malaking pagkakautang. Ang naisip mo, isanla ito sa bangko, tapos dumating pagkakataon, panahon na kung saan dapat nabayaran mo na ito, wala kang pambayad. Kapatid, tapos biglang may nagbayad na nagmamahal sa'yo, ano gagawin mo? Magagalit sa kanya, bakit mo binayaran? Hindi po ba? Pag nagalit ka doon sa taong yon, abay may kakaiba sa isip natin. Anong pinanararamdaman ng isang tao na napakalaki ng kanyang pagkakautang tapos may nagbayad? Di ba tatalong ka sa tuwa? Di ba? Magagala ka. Praise the Lord! Hallelujah! May nagbayad. Di po ba? Tuwan-tuwa tayo kasi may nagbayad. Kapatid, yan ang ginawa ni Kristo. Sa totoo lang, papunta na tayo sa apoy ng impyerno. Pero ginawa niya ng paraan. Anong ginawa? Binigay niya yung kanyang buhay para bayaran ang ating pagkakautang. Upang mawala yung bunga ng pagkakasala sa sino man tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Binayaran na ni Jesus, kapatid, ang ating mga pagkakautang. Di ba ang buti ni Jesus? Kung bayad na ang ating pagkakautang, kapatid, ano mararamdaman mo? Di po ba't kagalakan? Kapayapaan? Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Bakit? Bayad na ako eh. Binayaran na ni Jesus ang lahat ng aking pagkakautang. Kapatid, yan ang naganap sa atin. Kaya't dapat ang mga mananampalataya, pangalagaan natin yung kabayarang ibinigay ng Diyos sa ating mga pagkaasala. Kapatid, huwag nating hayaang mawalang kabuluhan ang binigay na yan ng ating Panginoon. Nasabi ko nga po, tayo dapat ang nasaktan, tayo dapat ang binugbog, pero siya na ang gumawa ng lahat ng ito. Siya na ang nagpapako sa krus, siya na ang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Bakit? Mahal ka ng Panginoon. Simple lang naman ang mensahe ng Panginoon eh. Mahal ka ng Panginoon at gusto niya magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapag pinatawad na ang ating mga kasalanan, di po ba't mayroon na tayong kapayapaang humarap sa Diyos? Di po ba? May kapayapaan na. Tingnan niyo ang nangyari doon sa templo. Yung merong isang nagmamapuri, Panginoon, ako, nagbibigay ako sa church. Tingnan niyo yung publikano. Bakit siya dinadagukan niya yung dibdib niya? Hindi siya makatingin. Alam niyo unang nararamdaman niya doon? Wala siyang peace. Wala siyang kapayapaan. Kaya't alam niya sa sarili niya, at eto naman yung unang hakbang, papunta sa kapayapaan, na tamang ginawa nung publikano, ano yun? Dinadagukan ng dibdib. Dahil sa laki ng kanyang pagkakasala, Panginoon, patawarin mo po ako. Di po ba? Hindi man lamang daw makatingin sa langit, yon yung tamang paraan. Papunta saan? Sa kapayapaan. Sabi ni Jesus, sino sa kanila ang kinalugdan ng Panginoon? Yung publikano. Kasi pumunta siya sa templo upang humingi ng kapatawaran. Amen? Inangkin niya, kinuha niya yung alok ng Diyos na kapayapaan. Kapatid, kapag ka tinanggap mo yung alok ng Diyos na kapayapaan, at yan naman binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, makakamit natin at mararamdaman natin yung kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. Sino gusto ng kapayapaang nagmumula sa Panginoon? Amen. Mahirap maging malungkot. Napakalungkot. Amen? At ang kasalanan ang naging dahilan kaya tayo nagiging malungkot. Siya ang nagbayad ng ating utang para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano ang madarama? Sabi ko nga po, ng isang taong may pagkakautang, ngunit binayaran. Tuwang-tuwa.
galak na galak dahil may nagbayad sa kanyang pagkakautang. Amen po? Di ba ang buti ni Lord? Yan ang ating Panginoon. Ano pa? Anong ginawa ng Panginoon? Winasak ni Jesus ang lahat ng hadlang. Hadlang, saan? Sa Diyos at sa tao. Winasak yan ng Panginoon. Nung hindi pa namamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mayroon pong umahadlang sa tao at sa Diyos. Kaya, hati, mayroong kurtina ang templo. Yung templo na papunta sa kabanal-banalang lugar. Hati, hindi pwedeng pumasok ang tao. Saan? Doon sa mismong templo na yon. Hindi pwedeng pumasok ang tao doon. Saserdote lang ang papasok doon. At pag may pagkakasala ang saserdote, mabubuwal. Babagsak. Nakuha niyo po? Mayroong hati. Pero nang mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat yon nahati. Ngayon, nakakapasok na ang tao sa harapan ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, may kapayapaan na tayong umarap sa ating Panginoon. Amen? Di ba ang buti ng Diyos? Tinatanggal niya ang hadlang. Tingnan nga natin sa Efeso 2, 12 hanggang 18. Ang sabi diyan, ang sabi ganito, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nagbabatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Sabi, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ang sabi, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakapag-iisa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na nooy malayo at sa mga Hudyo na malapit. Dahil kay Kristo tayong lahat ay nakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Winasak ng Panginoon ang lahat ng hadlang. Noon, parang Hudyo lang ang maliligtas. Amen? Parang Hudyo lang. Sa totoo lang, ang mga Hintil talaga namang para tayong yung hiwalay. Hiwalay tayo. Parang hindi tayo maliligtas. Pero dahil ang buti-buti ng Panginoon, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung pader na naghihiwalay sa Hintil at sa mga Hudyo, winasak ng Panginoon. Para daw makalikha ng isang bagong bayan. Wala nang pagkakaiba ngayon ang Hudyo at ang mga Hintil. Sino ba ang Hintil? Tayo. Hindi naman tayo mga Hudyo. Ngayon, wala nang pagkakaiba. Dati, mayroong pagkakaiba eh. Ang sabi doon, upang makalikha ang Diyos ng iisang bayan. Sino yun? Tayo yun. Hudyo, mga Hintil, mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Kapatid, winasak na ng Panginoon ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Malaya na rin tayo ngayong makakalapit sa Diyos. Na sinabi ko nga ako kanina, hiwalay tayo at hindi tayo pwedeng pumunta sa harapan ng Diyos. Bakit? Mayroong umahadlang. May umahadlang. Pero nang ang Panginoon, kapatid, nung Panginoon namatay sa krus, alam nyo bang nahati sa gitna
ang kurtina sa templo. Kasi yung kurtina na yon, yun ang nagpapakita na ang presensya ng Diyos hiwalay sa tao. Pero nang mamatay ang Panginoon, nahati sa gitna yung kurtina na naghiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya ngayon, malaya na tayong nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Amen? Di ba ang buti-buti ng Panginoon? Lahat ng bagay, tinanggal ng Panginoon yung hadlang. Malaya na rin tayo makakatawag sa ating Diyos. Ama. Ama! Sino ang tatay mo? Ang Diyos. Ang Ama. Si Yahweh. Amen? Malaya ka nang nakakatawag ngayon. Bakit? Pinatawad na tayo sa ating mga pagkakasala. Di ba? Pasalamat tayo sa Panginoon. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Salamat na lang, mayroong isinilang na prinsipe ng kapayapaan. Kapatid, payapa ka ba ngayon? Panguli. At pag sinabi yung panguli, tuwang-tuwa ang marami. Panguli. Nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa kanyang dugo. Yung blood ni Jesus. Yung blood ni Jesus. Sabi ng Colosas 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos, na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Kapatid, dahil sa dugo ng ating Panginoon. Anong pinangugas sa ating mga kasalanan? Dugo. Yung precious blood ni Jesus. Nasabi ko nga po, dapat pinahahalagahan ng mga mananampalataya yun. Bakit? Kasi mismong dugo ng Panginoon yung pinambayad sa ating mga pagkakasala. Kapatid, binayaran ng dugo ni Kristo ang ating mga pagkakasala. Noon ang tao, para matakban ang pagkakasala, kailangan magdala ng bato-bato kapag wala kang pambili para ipang-alay sa iyong kasalanan. Papatayin yon, yung lamb, yung baka, dadalhin sa saserdote, at yung dugo nun ipangwiwisik. Gagawin ng saserdote, ipangwiwisik yung dugo. At sabi ng Bible, yun ay nagtatakip lang sa kasalanan, hindi nauhugasan. Ano daw? Nagtatakip. Pero salamat na lamang, tinapos na ni Kristo yon. Tinapos niya sa pamamagitan ng ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nang tumulo ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kapatid, binayaran na ng Panginoon ang ating mga pagkaasala. Dugo niya mismo. Dugo mismo ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, pupunta kayo sa church, may dala ba kayong baka? May dala ba tayong bato-bato na ihahandog natin sa Diyos? Di ba iniba na lahat ng Panginoon? Tinapos na lahat. Yung pagsigaw ng Panginoon ng it is finished. What? Tapos na. Lahat ng ritual tapos na. Kasama doon ang ritual. Ritual sa kaligtasan ng tao, kasama doon na tinapos ng Panginoon kasi tumulo ang dugo. Noon natatakban lang ang kasalanan ng tao. Ngayon, permanente binayaran ng Panginoon ang ating mga pagkakautang. Hinugasan ng Panginoon ang iyong mga pagkakasala. Di ba? Dapat lang magpasalamat tayo sa Panginoon na ito. Di ba dapat lamang natin tanawin? Di ba dapat lamang siyang papurihan, sambahin? Bakit? Napakabait ng Diyos. At dahil sa ginawa na ito ng ating Panginoon, kapatid, nadarama mo ngayon yung tunay na kapayapaan. Pag wala ang kapayapaang nanggagaling sa Diyos, magtanong ka sa Panginoon. Panginoon, malapit pa ba ako sa iyo o malayo na? Ulitin ko, kung nadarama mo ngayon, tila wala kang kapayapaan mula sa Diyos, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, malapit pa ba ako sa iyo o nalalayo na ako? Tulad
nung palabas, patuloy pa rin ba nating hinahabol si Wilson na sumisimbolo sa kasalanan at nalalayo tayo dun sa bangka ng kaligtasan? Kapatid, yung bida dun, tama yung kanyang ginawa. Kahit mahal na mahal niya si Wilson, iniwan niya si Wilson. Bakit? Alam niya, mawawala yung kanyang kaligtasan. Malulunod siya. Kaya bumalik siya dun sa bangka ng kaligtasan. Kapatid, tayo man din. No, tayo man din. Huwag nating hayaan na malayo tayo dun sa kaligtasan dahil sa paghabol natin sa kasalanan. No, dahil sa paghabol natin sa mga bagay na ikinagagalak ng ating laman. Huwag, kapatid. Tumulad tayo sa bida nung castaway. No? Nang pagtingin niya, papalayo na yung bangka ng kaligtasan, lumangoy siya papunta sa bangka ng kaligtasan. Kapatid, balik kay Jesus Christ. Balik dun sa nagbibigay ng kaligtasan. At kapag naroon ka kay Jesus Christ, madadama mo ang tunay na kapayapaan. Ano ang nangyari? Tapusin ko dun sa kwento. Nang ma-rescue siya, naibalik siya dun sa tamang lugar na kung saan dapat naroon siya. Pinarangalan siya ng LBC ata yun, LBC. Pinarangalan siya. FedEx pala, FedEx. Mali ako. Sorry po. Tama, salamat po. FedEx. Pinarangalan siya. No? Dahil sa kabila noon, meron siya nandun pa rin yung mga yung naging mabuti siyang empleyado, pinarangalan siya. Alam nyo, ganun din tayo. Kapag pinili natin ang ating Panginoon, darating ang panahon, pararangalan tayo ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang isang mabuting empleyado, kundi mabuting lingkod ng ating Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Kapatid, dito sa mundong ito, maraming nagiging daan para tayo malungkot. Pero yung pinaka-nakalulungkot ay yung malayo tayo sa Panginoon. Kaya't huwag nating hayaan na tayo ay maging permanenteng malungkot dahil namumuhay tayo sa pagkakasala. Mayroon pa ba? Kapatid, ngayon, sa oras na ito, mayroon pa ba sa tingin mo na hawak-hawak mo at iniingatan at hindi mo isinusuko sa Panginoon, kaya nagiging sanhi ito ng kalungkutan, pati hindi mo subukang isuko sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, lahat ng ito, sinusuko ko sa iyo. Suko mo sa Panginoon. Kapatid, ikaw lang nakakaalam yan. At ang Diyos, mayroon tayong tangan-tangan na hindi natin maisuko sa Panginoon. Kaya ang lungkot-lungkot mo. Pero, mahal ka ng Panginoon. Pag sinuko mo sa Diyos ang bagay na yan, ibibigay ng Diyos yung permanenteng kapayapaan. Gusto ba natin ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos? Tara na. Tara na saan? Sa harapan ng ating Panginoon, isuko natin ang lahat ng bagay na nakapagbibigay ng kalungkutan sa ating mga buhay. Amen? Makipagpalit tayo sa ating Panginoon. Trade tayo kay Lord. Panginoon, eto na ang aking kalungkutan, akin na ang kagalakan at kapayapaang nanggagaling sa iyo. Amen? At ang Diyos naman, ang buti-buti, ibibigay sa iyo kapag hiningi mo ang kapayapaan. Amen? Tayo po tumayo. Panginoon, nakilala ka namin, Panginoon, bilang prinsipe ng kapayapaan. Maraming bagay sa mundong ito, Panginoon, na nag-aalis sa amin dun sa kagalakan at sa kapayapaan. Hindi nagiging payapa ang buhay namin. Dahil sa aming pamumuhay sa dating gawi, Panginoon, na hindi yun ang kalooban mo. Panginoon, narito po kami sa harapan mo. Nagpapasya kami. Kapatid, suriin po natin sa oras na ito, mayroon ba tayong dapat isuko sa Panginoon? Mayroon ba? Kung sa tingin mo, yan ang nagbibigay ng kalungkutan sa iyo, isuko mo kay Lord. Sabihin mo, Panginoon, isinusuko ko siya sa iyo. Sinusuko ko. Isang bagay na nagbigay sa akin ng lungkot,
Isang bagay na nagbigay sa akin ng lungkot. Nung noon, ipinipilit ko sa sarili ko na maging pastor. Yan. Gusto ko maging pastor kasi meron akong gustong mapagmalakihan. Meron akong gustong sabihin, ayan, pastor na ako. Tinapon niyo ako. No, tinapon niyo ako, pastor na ako ngayon. Yun yung damdamin ko. Yun yung damdamin ko. Tapos nun, alam ko sa sarili ko, may tawag ako para maging pastor. Pero hindi mabigay-bigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo bakit? Mali yung puso ko eh. Mali yung puso ko. Mayroon akong gustong mapagmalakihan. Mayroon akong gustong sabihin, ngayon, pastor na ako. Ano ngayon? Parang ganon. Ang ginawa ko po noon, pumunta ako sa harap ng altar. Sabi ko, Panginoon, ito yung nagbibigay sa akin ng bigat at kalungkutan. Mula ngayon, ayoko nang magpastor. Tingnan nyo sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, mula ngayon, ayoko nang magpastor. Hindi na po ako magpapastor. Kung tinawag mo ako para maging leader ng mga kabataan, sige po, kahit walang lisensya, Panginoon, kahit walang simbahan, Panginoon, okay lang. Kung doon mo ako tinatawag, Panginoon, sinusuko ko na sa iyo ang nararamdaman ko. Pagkatapos noon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kapayapaan. At bumalik ako doon sa mga kabataan, sinabi ko, isinuko ko sa Panginoon yung titulong pastor. Kasi gusto ko lang magpastor. Kapatid, pero tignan nyo, nung isinuko ko sa Panginoon, binigay naman ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos yung motibo ng puso ko. Alam nyo, minsan, tama yung puso natin. Tama Kaya lang yung motibo, mali. Alam mo Alam mo, ito yung tama para sa Diyos. Kaya lang mali ang motibo ng puso natin. Gusto nating magmalaki. Gusto nating eto na ako ngayon. Kapatid, minsan, gusto natin ma-promote tayo sa trabaho. Kasi gusto nating magmalaki. Gusto ni Lord, magpaababa ka. Magpaababa ka. Mali ang motibo. Minsan gusto nating yumaman. Mali pang yumaman, hindi. Gusto nga ng Panginoon, magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Maging sagana. Kaya lang, minsan, mali ang puso natin. Kaya hindi tayo masaya. May lungkot. Bakit? Kasi mali ang motibo. Kapatid, bakit hindi natin subukan itama ang lahat ng motibo ng ating mga puso sa pagharap natin sa Diyos? Sabihin natin, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang mga bagay na ito na nagiging sanhi ng alin ng aking kalungkutan. Itama mo ang aking puso. Baka ibigay ng Panginoon yung ating inihingi. Gusto lang niya itama ang ating mga motibo at ibibigay ng Diyos ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. Panginoon, kahit hindi na ako yumaman, basta nariyang ka lang. Panginoon, kahit mawala pa ang minamahal ko, basta't nariyang ka lang. Lahat isuko natin sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Ialay natin sa Panginoon. Ang lahat, ialay natin sa paanan ng Panginoon. Kapatid, malungkot ka ba ngayon? Ibig mo ba ng kapayapaan? Mayroon bang pinasusuko ang Diyos sa iyo? Hindi na kita palalapitin sa harap. Diyan mismo sa kinatatayuan mo, suko po natin sa Panginoon ang lahat ng pinanggagalingan, mga bagay na nakapagpapalungkot sa atin at hindi natin madama yung tunay na kapayapaan. Kapatid, isuko mo sa Panginoon. Nag-aalok ang Diyos, inaalok ka ng prinsipe ng kapayapaan. Palit tayo. Sabi ni Lord, palit tayo. Sa iyo ang kapayapaan, akin ang kalungkutan mo. Hallelujah. Palit tayo, sabi ni Lord. Kapatid, ibig kang bigyan ng Diyos ng kapayapaan sa araw na ito. Ibig ng Diyos.
angkinin mo, kunin mo sa kamay ng Panginoon at madarama mo yung tunay na kapayapaan. Ano man ang nagaganap sa paligid, mayroon kang kapayapaan. Anumang gulo, anumang bagyong dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroon tayong kapayapaan. Hallelujah. Kunin mo, kapatid. Kunin mo. Panginoon, sinusuko namin sa iyo, O Diyos, ang lahat na nagiging dahilan, Panginoon, upang mawala ang kapayapaan sa aming mga puso. Naliligalig tuloy kami, Panginoon, na hindi dapat, Panginoon, mga pagkakasala, mga kasalanang aming nagawa, Panginoon. Hayagman o lihim, Panginoon. Sinasadya o hindi, Panginoon, na nagiging dahilan para kami maging malungkot, Panginoon. Nawawala ang kapayapaan amin, itong isinusuko sa iyo, Panginoon. Prinsipe ng kapayapaan, Panginoong Hesus, dalangin namin sa oras na ito, ibuhos mo ang kagalakang nagmumula sa iyo. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Kailangan namin ito, Panginoon. Ang gulo-gulo sa mundong ito, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po. Panginoon, kung mayroon man nakakaranas sa amin ng karamdaman, Panginoon, nagiging dahilan, Panginoon, maalis yung kapayapaan, naliligali kami, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, pagalingin mo, Panginoon, ang may karamdaman, Panginoon. Naliligalig, Panginoon, dahil sa mga bayarin, Panginoon, O Diyos, Ikaw ang aming great provider, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, Prinsipe ng kapayapaan. Salamat po. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.